Samantala, atin munang balikan ang naging sitwasyon ni Mancio at Kulas sa may harapang bahagi ng warehouse kung saan dalawang aswang rin ang naiwan na kanilang kakaharapin. Nagsalita si Kulas. Bay Mancio, isihan mo lang muna. Kalkulahin mo muna ang kakayahan nila. Mukhang masyadong matibay eh. Kapag ganoon ay mag-back to back na tayo para hindi ka madihado. Okay, sige bay Kulas, ako na bahala. Sagot ni Mancio. Nakita nilang nagsibalik na sa gitna ang dalawang malalaking aswang. Matapos mailagan iyong mga bagay na ibinato ni Kulas sa pamamagitan ng paggamit ng ipo-ipo. Sabi ni Kulas, mga pare, ayusin na natin ang laban na ito. Para na tayo mga bata dito na nagbabatuhan lang ng mga makikitang bagay. Ilabas na natin ang totoong kakayahan natin sa makikipaglaban. Tama na ang batuhan. Tumango naman ang dalawang aswang pero hindi nagsasalita. Pumorma iyon ng nakakamao na tila ba makikipagsuntukan. Hawak ni Mancio ang kanyang mahabang itak, ganun din si Kulas. Magkasabay na nga silang sumalakay sa kanilang mga kaharap. Kaliwat ka ng pagtagpas ang ginawa ni Mancio ng kanyang itak, pero nagagawang ilagan iyon ng katunggaling aswang. Hanggang sa nabasa na ang kanyang galaw at bigla siyang niyukuan at sinuntok ng malakas sa sikmura. Dahil sa lakas ng puwersa ay malayo ang kinatalsikan ni Mancio at nagpagulong-gulong pa sa simentong sahig. Si Kulas naman ay ganun din ang ginawa. Kaliwat kanan din na mabibilis na pag-atake. Pero mabilis rin ang aswang nakaharap kahit pa malaki ito. Nakuha pa noon na makadampot ng tubo na 1 metro din ang haba. At iyon ang ginamit bilang sandatang pansalag sa itak ni Kulas. Kaya makikita ang tila kislap ng kuryente sa tuwing magsasalubong ang itak ni Kulas at ang tubo noong malaking aswang. Mas binisan pa ni Kulas ang kanyang pagkilos, kaya nagawa niyang mayukuan ang hampas ng tubo noong aswang. Pero nagulat siya sa biglaang pagbuka ng pakpak at tinamaan siya sa katawan, saka tumalsik rin sa malayo. Tila relax pa nga ang itsura ng dalawang aswang na kaharap nila. Walang pagmamadali at nakangisi pa sa kanila. Mas naunang nakabangon si Kulas dahil namimilipit pa si Mancio sa sakit ng balakang sa malakas na pagkakabagsak. Pagkatayong muli ni Kulas ay muli na rin siyang sumalakay. Pero bago pa siya makalapit ay nagbato na siya ng 3 magkakasunod na maliliit na ipo-ipo. Mabilis namang kumilos ang dalawang aswang. Agad nagtungo sa likuran ng kasama ang isang aswang, tapos sinawakan ang likod na tila binibigyan ng suporta. Tapos iyong nasa harapan naman ay ibinukas ang pakpak, pero itinakip sa sarili sa harapang bahagi, kaya doon lang tumama ang mga ipo-ipo ni Kulas at nabasag din. Ha? Nagawa niyong basagin ang ipo-ipo ko? Wika ni Kulas. Tila ba nababasa ng mga aswang ang mga balak ni Kulas? Dahil ang sunod niyang balak ay magbato ng tigalpo. Nakita niyang sinabayan lang din siya ng aswang sa pagkumpas sa hangin. Pero iyong sa aswang ay nakabuo ng larawang bilog na nagliliwanag ng pula na guhit. Tapos may guhit din sa gitna na simbolo na parang may sungay. Halos 1 metro ang laki noon. Kaya noong ituloy na ni Kulas ang pagbato ng 3 magkakasunod na tigalpo, ay hindi rin umabot sa aswang. Doon lang bumangga sa simbolong iginuhit sa hangin at nag-iwan ng nagliliwanag na marka. Sabi naman ni Mancio, Naku bay Kulas, mukhang mga babaylan ang mga aswang na ito Maalam sa mga orasyon at paggawa ng proteksyon. Nasangga nila ang atake mo. Sabi naman ni Kulas, Bay Mancio, subukan nating umatake muli. Tapos kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, tumakbo na tayo papalabas. Kailangan madala natin sila sa likurang bahagi nitong warehouse
kung saan may mga puno at lupa. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Oo ba'y kulas? Sagot ni Mancio tapos muli nang sumalakay. Ginamit ni Mancio ang kanyang pangmalakasang mga galaw. Tumakbo siya papunta sa gilid, sabay patong sa isang nakatayong drum. At mula doon ay kumuha siya ng buwelo, papabagsak sa kalaban. Pero nakadampot rin ng tubo ang isang aswang, mas mahaba nga iyon. Hindi lang noon basta sinalag ang itak ni Mancio, kundi sinamahan pa ng doble-dobling lakas ang pagpalo. Kaya nagawa rin noong mapatalsik papabalik si Mancio at muling pumalo sa dingding na pader. Si Kulas naman ay ginamit rin muli ang itak. Pero ang kaliwa ay ginagamit niyang pantigalpo. Pero mabilis kumilos ang aswang. Kung hindi nakakailag sa tigalpo, nagagawa namang maiharang ang pakpak. Kaya hindi rin nakakatama ng solido si Kulas. Panay sa pakpak lang o di kaya sa mga braso. Umusal si Kulas ng mas mataas na orasyon at nagsunod-sunod ng pagtigalpo sa kalabang aswang. Kaya nagawa noong huminto sa pagkilos habang nakakumpas naman ang pagsalag ang dalawang braso. Doon na nakakuha ng pagkakataon si Kulas na makalapit kay Mancio. Inalalayan niya ito saka sila tumakbo papalabas ng compound ng warehouse. Habang tumatakbo ay sabi ni Mancio, "Bay Kulas, hindi ako makapaniwala na magiging tagilid tayo sa laban na ito. Kahit pa one-on-one lang naman." Oo nga nasanay kasi tayo na mga mahihinang aswang na lang ang madalas makaharap. Pero ito, ibang-iba ang mga ito. Kumusta na kaya sina Lino at Magnus sa likuran? Nakarinig ako ng pagsabog Oo nga, malamang si Magnus iyon. Dahil siya lang naman itong may dalang armas na sumasabog. Tara, doon tayo. Gagawin nating advantage ang lokasyon ng laban. Kailangan ko ng lupa na malalabasan ng mga ugat. Sabi naman ni Mancio, "Ako rin, kailangan ko rin ng mga puno na maaakyatan. Para manggagaling sa itaas ang atake ko na hindi nila mapapansin." Habang tumatakbo ay nakita nilang dumidilim ang kanilang dinadaanan. Noong tumingala sila ay nasa itaas ang dalawang aswang, lumilipad at nakasunod rin sa kanila. Tuloy-tuloy pa rin ang dalawa sa pagtakbo hanggang sa makarating sa mapunong bahagi sa likuran. "Bay Mancio, dito na tayo. Doon ka banda, dito ako." Wika ni Kulas. Agad tumakbo si Mancio patungo sa unahan. Si Kulas naman ay sinugatan ng maliit ang palad at inilapat sa lupa. Ilang saglit pa ay umuga ng marahan ang lupa malapit sa kanyang kinatatayuan at nagkaroon ng mga bitak-bitak. May gumapang na rin na kulay ginto na baging papaakyat sa kanyang dalawang braso, kaya ibinalik niya na sa kaluban ang itak. Ilang saglit pa ay nakikita niya na lumilipad ng mababa ang aswang na kanyang kalaban at patungo na iyon sa kanya. Nag-fighting stance na si Kulas. Noong 10 metro na lang ang layo noong aswang sa kanya, ay biglang yumuko ang malapit na puno. Yukong-yuko iyon na pumalo talaga sa aswang. Kaya naman bumagsak iyon sa lupa na parang langaw na hinampas ng dulo ng sanga ng puno na maraming dahon. Pagkaangat ng puno ay agad iyong nilatigo ni Kulas. Lumatay agad ang sugat sa likuran ng aswang habang nag-uuso. Pero matibay ang aswang. Nagsimula agad na kumilos upang bumangon. Pero bago pa siya tuluyang makabangon, ay agad may naglabas ang mga ugat ng kahoy at mga baging na may tinik. Kumapit iyon sa binti. Lumapit na roon si Kulas para muling hagupitin ng malapitan ang aswang na iyon. Pero nagulat siya dahil nagawa noong makabitaw ng malakas na tigalpo bago pa makapitan ng mga baging ang mga braso. Sinubukan pa yung ilaga ni Kulas pero nasapul siya sa tagiliran at nalapnos na parang naluto ang balat at laman. Napatumba si Kulas sa lupa habang namimilipit sa sakit, pero ipinagpatuloy niya ang pag-uutos sa mga baging na ipagpatuloy ang pagpulupot sa buong katawan ng aswang na iyon at ilabas lahat ng mga tinik
para masipsip nila lahat ng likido sa katawan noong aswang. Noong maglabas na nga ng mga tinik ang mga baging ay doon na pumalaw ang aswang na iyon, habang bumubuka ang lupa na kinatutungtungan at nilalamon na siya pailalim. Bago pa iyon tuluyang mailubog sa ilalim ay tuyong-tuyo na ang aswang at wala ng buhay. Nakatayo na si Kulas pero iika-ika habang hawak ang tagiliran na may lapnos. Sa bahagi naman ni Mancio ay nakita agad siya noong aswang na kanyang kalaban habang tumatakbo pa lang siya papalayo. Kaya bumaba na rin iyon ng lipad dahil kung sa itaas ay matatabunan si Mancio ng mga dahon ng mga puno. Noong malapit na ang lipad noon kay Mancio ay agad nagdive si Mancio para hindi masaklot sabay tihaya. Kaya nagawa niyang maguhitan ng itak ang katawan ng aswang. Hindi iyon napuruhan pero nasira ang balanse ng lipad at nagpagulong-gulong sa unahan. Agad namang bumangon si Mancio at hinabol iyon para maundayan niya sana agad bago pa makarecover. Pero bago pa siya makalapit ay agad na iyong dumapa sa baybukan ng pakpak at inihampas sa kanya sa mga binti. Kaya naman natumba si Mancio at bumagsak sa lupa ang balakang. Ano ba yan? Kanina pa ako bumabagsak sa lupa. Sobrang bugbog na ang balakang ko. Reklamo niya at muling tumayo. Noong lingunin niya ang kalabang aswang sa unahan ay nawala iyon agad. Nagpalingalinga siya sa paligid pero wala. Kaya dahan-dahan siyang lumapit sa isang puno at umakyat. Nagtago siya sa bahaging medyo madahon at madilim. Nakita niya ang pagdilim ng lupa sa unahan, kaya alam niyang nasa ibabaw lang noon ang aswang. Lumilipad ng tahimik at hinahanap siya. Noong naroon na iyon malapit sa kanya, ay doon na siya bumuelo ng talon. Sabay sigaw ng, "Hitin Mitsurugi!" Sigaw pa ni Mancio. Sa pagtalon niyang iyon ay ibinigay niya ang kanyang buong bigat sa pagkakahawak sa itak. Kasabay na rin ang buwelo ng pagpadyak sa puno, kaya sobrang bilis ng bulusok niya paibaba. Kaya hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon ang aswang na makailag o makamaneuver pa sa paglipad dahil biglaan ang lahat. Bago pa nga makahuma ang aswang ay humiwalay na ang ulo noon sa katawan. Maging si Mancio ay nasaktan rin sa kanyang pagkakabagsak dahil nadulas rin naman siya noong makatapak sa mismong katawan ng aswang na bumubuluso. Nagkalukot-lukot rin siya sa paggulong. Nagpahinga na muna siya habang nakahiga sa lupa noong marinig niya ang tawag ni Kulas. "Bay Mancio! Bay Mancio! Nasaan ka na?" Itinaas niya ang kanyang isang kamay. "Narito ako, Bay Kulas. Bugbog sarado ang katawan." Noong lingunin niya naman ang papalapit na si Kulas, ay napansin niyang nakahawak rin iyon sa tagiliran at iika-ika ang paglalakad. "Napuruhan ka rin, Bay?" Tanong ni Mancio. "Oo, hindi talaga ako makapaniwala sa uri ng aswang nila rito. Kalahating mandaragit, kalahating taong lobo, at may kaalaman sa lihim na karunungan. Kayang gumamit ng tigalpo at kayang gumawa ng espiritual na kalasag." "Oo nga, Bay Kulas eh. Kakaiba sila. Ngayon lang din yata ako nabugbog ng husto sa laban. Kumusta na kaya sina Lino sa loob?" Tanong ni Mancio. "Ewan ko, Bay. Pero may duda akong hindi rin naging madali ang laban nila. Kasi matagal na tayo nakikipaglaban sa labas. Hindi pa rin naman sila lumalabas." Nagpumilit ng pagtayo si Mancio pero muli lang din siyang natumba. "Anong problema, Bay Mancio?" Tanong ni Kulas. "Ewan ko, Bay. Sa tingin ko, may balik yata ako sa binti. O naipitan ako ng ugat dahil sa pagkatapilok. Idagdag pa na sobrang sakit ng mga buto ko sa balakang sa pagkakahampas sa pader kanina, pati na rito sa mga kahoy." "Pareho lang tayo, Bay Mancio. Matindi ang bugbog. Tara, bumalik na muna tayo sa sasakyan. Wala na tayo sa kondisyon na lumaban. Utusan na lang muna natin si Tasyo na dalawin si Tingting.
Nag-aalala ko kay Tingting dahil wala siyang kapangyarihan na espesyal na ipantatapat sa mga kalaban. Kaya tara na, tiisin mo na muna ang sakit at bumalik na tayo sa sasakyan. Wika pa ni Kulas at inalalayan na si Mancio na makabangon. Pagkarating sa sasakyan ay nagulat si Tasyo sa nakitang itsura ng dalawa. Marumi at may mga dugo na mula sa kalmot. Ano nangyari sa inyo? Nasaan na sila, Magnus? Nag-aalalang tanong pa ni Tasyo. Sabi naman ni Kulas, naroon pa sila sa loob ng warehouse. Medyo matindi ang mga aswang rito eh. Malalaki at malalakas. Dinala namin ni Mancio ang laban sa labas ng warehouse para makakuha kami ng advantage. Tasyo, makikisuyo naman. Puntahan mo si Nalino. Naroon sila sa loob ng warehouse o di kaya sa may bandang likuran dahil sinundan nila yung 3 aswang na nagtungo roon. Magdala ka ng mataas na kalibre ng baril at granada. Kung tagilid na sila, ay ilabas mo lang muna. Kailangan muna natin umatras sa ngayon at mag-regroup bago tayo muli umatake. Okay, sige. Pero may marunong ba sa inyo mag-drive para dalhin nyo na agad ang sasakyan na ito sa may gate para madali tayong makakalis? Sabi naman ni Mancio. Oo, ako. Marunong ako mag-drive. Eh di sige, nakasalpak na ang susi rito. I-start mo na lang pagkalipas ng 5 minuto. Tapos doon ka na agad pumarada sa harapan. Okay, sige Tasyo. Ako na bahala. Kinuha ni Tasyo ang isang magasin ng bala para sa AK-47 na mga naibabad sa Blue Sodium Solution at 3 piraso ng granada at mga smoke grenade. Tapos nagpunta na siya sa warehouse. Habang naglalakad siya, ay naramdaman niyang may nag-text sa kanyang cellphone. Hindi niya na sana babasahin muna, pero naisip niyang baka babala iyon mula sa mga kasama na naroon pa sa loob. Kaya gumilid na muna siya at binasa iyon. Mula nga iyon kay Tingting. Tasyo, si Tingting ito. Narito kami ni Magnus sa loob ng building sa warehouse. Kailangan namin ng tulong. Walang malay si Magnus. Hindi ko siya mapapasan papalabas dahil buhay pa ang aswang na nakalaban niya. Iyong sa akin naman ay tinaguan ko lang muna dahil mukhang hindi ko kakayanin. Masyadong malakas. May daanan sa may gilid. Doon ka dumaan. Huwag sa mismong harapan ha. Dahil papunta roon pareho ang 2 aswang. Yung nakalaban ni Magnus at yung para sa akin dapat. Okay. Maiksing reply pa ni Tasyo tapos bumalik na siya sa sasakyan. Sabi ni Tasyo, Mancio, huwag na pala kayo sa harapan pumarada. Sa likuran na kayo mag-abang. May daan rin doon, di ba? Naroon daw banda sila Tingting at Magnus. Walang malay si Magnus. Okay, sige Tasyo, mauna ka na. Sagot pa ni Mancio. Dali-dali na ngang umikot si Tasyo at pinuntahan ang likuran ng warehouse. Pagkarating roon ay pagkapang na siya sa pagpasok. Tumagal rin ng 5 minuto ang paghahanap niya kina Tingting hanggang sa makita niya ang mga ito na nasa likuran ng mga nakatambak na drum. Anong nangyari? Tanong ni Tasyo ng pabulong kay Tingting. Mahabang kwento, mamaya na lang. Si Kulas ba? Nasaan? Nasa sasakyan. Inalalayan na nga nila si Magnus at inilabas sa warehouse. Saktong pagkalabas nila sa likurang bahagi ay nakaparada na roon ang sasakyan. Sabi naman ni Kulas, Si Lino, nasaan? Sabi naman ni Tingting, Hindi ko nakita eh, dahil si Magnus ang inabangan ko. Dahil nakita ko may tama siya ng tubo sa katawan. Sabi naman ni Kulas, Tara Tasyo, puntaan natin si Lino. Siguradong hirap na rin iyon. Muli na ngang pumasok ang 2 sa loob ng warehouse. Pagkarating nila roon ay naabutan nilang nakadapa si Lino. Habang binabayo ng malaking palakol noong aswang ang barrier. Agad kumumpas ng mataas na antas ng tigalpo si Kulas at ibinaturoon sa aswang. Sapul naman iyon sa tagiliran dahil hindi rin naman namalayan ang pagdating ni Kulas. Kaya tumalsik iyon sa malayo. Agad namang lumapit si Tasyo. Noong makita ni Lino na sina Tasyo iyon, ay agad niya na ring inalis ang barrier. Tapos inalalayan na ni Kulas at Tasyo na makaalis.
Bago tuluyang umalis ay naghagis pa si Tasyo ng 2 smoke grenade at live grenade para magkaroon ng malakas na pagsabog at hindi makasunod agad ang mga aswang. Pagkarating nila sa sasakyan ay agad silang nagsisakay, saka na pinatakbo ng mabilis ni Mancho ang sasakyan. Sa kabutihang palad ay hindi naman sila nasundan dahil hindi napansin ng mga aswang sa loob ang pag-alis nila dahil sa malakas na pagsabog at makapal na uso. Tulala silang lahat habang bumabiyahe papauwi sa mansyon ni Magnus. Pagkarating sa tapat ng gate ng mansyon ay si Maris at Oliver ang nagbukas ng gate. Sabi ni Maris, "Anong nangyari? Bakit walang malay si Magnus?" Sabi naman ni Kulas, "Kakaibang uri ng mga aswang ang nakaharap namin. Meron palang ganun dito, no? Aswang na super hybrid." "Ha? Anong ibig mong sabihin?" "Ang sabi kasi ni Magnus, hybrid ang tawag sa magkahalong baltukan at tiklaso. Pero sa nakita ko, hindi lang ganun ang pinaghalo nila. Dahil iyon nakaharap ko, kayang bumitaw ng tigalpo at kayang gumawa ng espiritual na kalasag na pangdepensa sa tigalpo." "Talaga, Kulas? Ngayon lang din ako nakarinig ng katulad yan sinasabi mo eh. Anong nangyari kay Magnus?" Sabi naman ni Tingting, "Binato siya ng tubo noong aswang na kalaban niya. Bumaon iyon sa gilid ng kanyang dibdib. Tagus talaga. At bumaon din ang tubo sa pader. Kaya napako talaga siya sa dingding at hindi makaalis. Pero nagawa niyang tumira ng palasong may pagpasabog. Sa kanya pinilit iusog ang katawan hanggang sa dulo ng tubo. Kaya siya nakaalis. Tapos doon ko na siya tinulungan na maitago. Isinara ko na lang din muna ang sugat niya dahil hindi sapat ang enerhiya ko para pagalingin siya ng tuluyan. Isinara ko lang ang balat sa ibabaw para hindi siya mauubusan ng dugo." "Eh anong gagawin natin?" "Eh di bubuksan muli ang sugat niya para mapatagas saglit ang maruming dugo. Saka ko naman isasara at papagalingin na ng tuluyan. Narito na rin naman si Kuya Lino. Mabibigyan niya na ako ng sapat na enerhiyang kailangan ko para magamot ang sugat ni Magnus." "E papaano?" Tanong ni Maris na halatang natataranta at hindi makapag-isip ng tama. Sabi naman ni Oliver, "Ako na ang gagawa. Iakyat yun yan si Magnus sa itaas at maghahanda ako ng malinis na kutsilyo." Nauna nang umakyat si Oliver at naghanap ng kutsilyo na purong stainless hanggang sa hawakan. Tapos sa kanya yun hinasa. Habang naghahasa ay nagpapakulo rin siya ng tubig sa kalderong stainless. Noong kumulo na ang tubig ay sa kanya inilaglag doon iyong nahasa niyang kutsilyo. Makalipas ang 1 minuto ay inalis na iyon ni Oliver at ipinatong sa stainless na Tupperware, saka dinala sa sala. Naghugas na rin siyang mabuti ng kamay. Sabi ni Oliver, "Alisin niyo na ang damit ni Magnus. Sisimulan na natin. Tasyo, pasuyo pala. Planggana o tabo na pagpapatuluan natin sa tatagas na dugo." "Okay, sige," sagot ni Tasyo at patakbo nang nagtungo sa kusina. Noong handa na ang lahat ng gagamitin, ay inilapit na ni Oliver ang matalas na kutsilyo sa gilid ng dibdib ni Magnus. Makikita ang pamamaga roon at medyo nagkukulay violet. "Tingting, handa na kayo ni Lino? Saglit lang ang pagpapatagas nito ng dugo. Hindi pwedeng mapasobra. Mukhang marami na ang nawalang dugo sa kanya. Bago mo pa maisara ang sugat niya dahil putlang-putla na siya, oh." "Oo, handa na kami," sagot ni Tingting na nasa gilid lang din ni Magnus, habang si Lino naman ay nakahawak na sa balikat ni Tingting. Dahan-dahan nang hiniwaan ni Oliver ang balat ni Magnus sa may gilid ng dibdib at doon na tumagas ang nagkukulay violet na dugo. Nagbubuo-buo na rin ang iba. Malaki ang hiwa na ginawa ni Oliver, kaya masagana rin ang pagbuluwak ng dugo, lalo at may butas na iyon na pinagdaanan noong tumusok na tubo. Noong mawala na ang kulay violet na dugo at mga buo-buo, ay sabi ni Oliver, "Tingting, ngayon na." Agad inilapat ni Tingting ang kanyang 2 kamay sa dibdib ni Magnus at nagliwanag na rin iyon.
Makikita ang unti-unting pagsasara ng butas ng sugat ni Magnus, habang si Magnus naman ay parang kinukuryente na kumikisay. Makalipas ang mahigit 1 minuto, ay tuluyan ang nagsara ang sugat ni Magnus. Kumalma na rin ang pagkukumbulsyon ng kanyang katawan. Sabi naman ni Tingting, "Paano Maris? Ikaw na ang bahala magpunas sa katawan ni Magnus ha. Bihisan mo na rin siguro ng pantalon. Pareho kaming nakadapa kanina sa ilalim noong makina na may mga tumutulong langis. Kaya dugyot na dugyot talaga ang itsura namin." Sabi naman ni Maris, "Oo, sige, ako na ang bahala. Pwede niyo ba siyang ilipat sa kwarto niya?" "Oo, sige," sagot naman ni Tasyo. Sabi naman ni Maris kay Mang Ambo, "Mang Ambo, paki-assist na lang sila ha, kung saan sila pwedeng matulog. Maraming bakanting kwarto sa 2 palapag." Tumango na ang lahat, tapos pinasan na ni Mancio mag-isa si Magnus dahil kayang-kaya niya naman iyon. Sabi naman ni Kulas, "Magmerienda na muna tayo at pag-usapan ang sunod nating gagawin." Sabi naman ni Lino, "Sige, maliligo lang din muna ako." "Ako rin," dagdag naman ni Tingting. Naligo na nga muna ang lahat at doong makatapos ay magkakaharap na silang nagmimerienda sa mahabang lamesa sa may kusina. "Anong next nating hakbang, Lino? Hindi sila madaling kalaban. Isipin mo, tag-iisa lang tayo roon, hindi pa natin naubos. Nagawa namin ni Mancio na mapatay ang kalaban namin, pero muntik na rin kami kung hindi namin dinala sa labas ang laban, kung saan may mga puno at lupa." Paliwanag pa ni Kulas. Sabi naman ni Lino, "Sa tingin ko, nagkamali tayo na inisip na simpleng mga aswang lang ang makakaharap natin at kakayanin natin silang labanan ng ganoon lang kasimple. Talagang nagbabago na ang panahon. Nag-evolve na ang talino ng mga nasa panig ng kadiliman." Sabi naman ni Tingting, "Anong nangyari Kuya Lino? Bakit hindi mo rin napatay ang kalaban mong aswang? At mukhang nadedihado ka na nga." "Oo, nahirapan din talaga ako. Ang bigat ng aura niya. Tapos yung palakol niya, maliban sa mabigat talaga dahil sa laki, mataas rin ang kapangyarihang itim na karga. Kaya nahirapan ako." "Nasaan ang gabay mong Arkanghel?" "Wala siya hindi pa bumabalik. Sinubukan ko rin namang gamitin ang mga kakayahan ko, kaso naunahan yata ako ng kaba dahil sa kakaibang kapangyarihan at kakayahan ng kalaban. Hayaan nyo sa susunod na pagsalakay natin, sisiguraduhin kong kasama na natin ang gabay ko. Ikaw pala Tingting, mabuti at wala kang pinsala." Hindi naman ako lumaban Kuya Lino Nakita kong mismatch kung lalabanan ko iyon. Malaki na nga, malakas pa. Mukha pang makunat ang balat. Hindi ako sigurado kung tatablan iyon ng itak ko. At kahit pasabihin nating tinatablan sila ng sandata natin, duda rin ako kung makakalapit ako roon. Ang tangkad kaya, tapos mahaba pa ang braso. Maliban roon, ginagamit rin nila ang matigas nilang pakpak sa pag-atake. Kaya hindi na ako sumugal at mukhang tamang desisyon iyon." Sabi naman ni Kulas, "Oo, sumasangayon ako sa iyo Tingting. Kahit kami ni Mancio ay ilang beses ding napatalsik sa malayo dahil doon sa pakpak nila na napakatibay. Naisahan lang namin sila noong sumunod sila sa kakahuyan sa bandang likuran, kaya namin natalo yung mga kalaban namin. Huwag kayong mag-alala, sa susunod na pagsalakay nyo ay sasama na ako. Sa ngayon ay magsitulog na muna kayo para makarecover. Ako na ang magbabantay hanggang madaling araw." Sabi naman ni Lino, "Oo sige, maraming salamat Oliver ha." "Wala yun Lino." Matapos ng kanilang pag-uusap ay nagsiakyat na nga sa 2 palapag sina Lino, Tingting, Mancio, Kulas at Tasyo upang magpahinga. Nagpaiwan naman sa 2 palapag sina Mang Ambo at Oliver para magbantay. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 200. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.